Mga kautang, pagbungad ng 2025, ang dami nang hindi gusto kay Mabilis Cash. Or ang daming nang naging disappointed kay Mabilis Cash. Dahil nga kaliwat kanan yung mga negative issue na hindi na raw nagpapareload. Ano na kayang nangyari dito kay Mabilis Cash na dati mga kautang, way back 2024, ito yung pinaka-top 1 or pinaka-best loan app. No, kasi isipin nyo, installment. Talaga legit ang loan application na to. But ngayon mga kautang, pagbungad ng taong 2025, ang daming mga negative about dito kay Mabilis Cash na under ng Mali Lending Corporation. I-review ko siya ulit kasi yung yun sabi ko sa inyo na i-review ko siya kapag natapos na naming bayaran doon yung utang namin as a team doon sa Peramax PH. But sad to say mga kautang, hindi po kami nakarilon dito kay Mabilis Cash. Pero makikita nyo naman mga kautang no, na meron kaming offer dito na 7,200. Pero pagkatapos naming bayaran mga kautang is hindi na po kami pinautang. So ito na yung bumunga na kailangan na naming mag-submit ng other information para po na ma-offeran kami ng loan. So, ito mga kautang, yung nakita lang namin dito is yung kay Juan Han. And sad to say mga kautang, wala kaming utang kay Juan Han. So, wala akong masasubmit dito na screenshots kasi wala kaming utang kay Juan Han. So, ibig sabihin mga kautang is nang wala talaga yung offer ng Mabilis Cash sa amin. So, balik tayo sa tanong ng mga tao, bakit kaya mga kautang? Bakit kaya? So ito ha, si Mabilis Cash is under po ng Mali Lending Corporation na accessing entities sa CIC at submitting entities rin sa CIC. So ibig sabihin mga kautang no, nakikita at nababasa ng Mali Lending Corporation yung mga credit record natin, yung mga credit history natin as a borrower sa kanila mga kautang. So, na-access nila yan. At ito ha, i-example ko yung sarili ko dito kasi way back 2024, na-offeran ako ng 13,500 dito kay Mabilis Cash. Pagkatapos kong nagbayad dito is nawala yung offer ko mga kautang. No, hindi rin ako nakarilon dito. So, eto na nga, may mga utangan kasi tayo mga kautang na nautangan, like kagaya ko, example ko to sa inyo, nakautang ako kay Credit Cash na under po ng Hyphen Lending Corporation, na itong si Hyphen Lending Corporation is submitting entities sa CIC at accessing entities din sa CIC. And sad to say mga kautang, itong si Credit Cash ng Hyphen is nag-auto-disburse ito mga kautang no, na kahit hindi mo tinuloy yung pag-utang mo dito kasi na nakita mo na yung loan details na hindi mo kayang bayaran yung interest, pero dinidisburse pa rin nila yung pera. Yan yung nangyari sa aking mga kautang no, na meron akong utang dito kay Hyphen ng 1,480 and as of now mga kautang, literal na hindi ko binayaran. Kasi nga, hindi ko naman akalain na pumasok yung pera. Hindi ko agad nakita na may pumasok na 1,480. Kasi mga kautang, may funds yung GCash ko. May laman yung GCash ko. Hindi ko talaga namalayan na nadagdagan yung laman. Kaya late ko nang nakita na meron na akong utang dito kay Credit Cash na tinawagan na ako ng agent na kailangan ko na raw magbayad. At alam niyo mga kautang, no, ang laki na ngayon ng utang ko. Tumubo na siya. Last na tingnan ko is 5,000 something na yung utang ko dito mga kautang no. 5,000 plus na yung utang ko dito kay Hyphen na hindi ko binayaran. So mga kautang, para sa akin, ito yung naging reason no, kung bakit hindi ako na-offera ni Mabilis Cash. Kasi itong si Hyphen is nag-a-access, nagsasubmit ng credit record natin. So malay ko ba na nasubmit na niya yung record history ko pagdating sa utang ko sa kanila at baka nakita na ito ng Mabilis Cash kaya nga nawala yung offer ko sa kanila. So mga kautang, in short, mag-iingat tayo ngayon sa mga loan application na nagsilabasan kasi mostly or may mga ibang application talaga na submitting entities at
not accessing entities kagaya na ng credit cash na under ng Hyphen Lending Corporation. So mga kautang, for me ha, yun yung pinaka-recent na reason as a borrower dito kay Mabilis Cash kasi wala akong ibang nakita mga kautang aside sa na-late ako dito ng 10 days. Pero mga kautang, hindi yan yung pinaka-reason talaga eh. Kasi para sa akin, yung talagang pinaka-reason na nakikita nila yung credit history natin. Sa utang ko na 1,480, nasira yung pangalan ko dito kay Mabilis Cash dahil dito kay Hyphen. Yan yung nasa isip ko talaga. No, yan yung pinaka-reason para sa akin na bakit nawala yung offer ng Mabilis Cash sa akin. So mga kautang, kung kayo dyan ay hindi na-offeran ng Mabilis Cash at wala kayong utang sa ibang loan application mga kautang, no, siguro mga kautang masasabi ko nasa system na yan ng Mabilis Cash. Kasi as of now, sa recent na nabasa ko, sa recent na nabigay ng experience about kay Mabilis Cash is meron pa namang nakapag-reloan. Ang laki nga mga kautang na 33,900 yung na-loan niya dito as a third reloan niya dito kay Mabilis Cash. Kasi mga kautang, alam naman natin itong mga lending, utangan online is online transactions lahat. So yung mga may hawak talaga ng information natin kung ma-approve tayo or hindi is yung mga agent talaga ng Mabilis Cash. Kasi sila naman talaga yung nag-a-approve sa mga taong mga kautang. Kung i-approve ba nila yung application natin, kung i-reject ba nila yung application natin. Minsan masasabi natin na online transaction is mag-e-error, no? May mga pag-e-error din na mangyayari. Pero mga kautang, dumadami kasi kayo eh. Dumadami kasi yung mga nakapag-utang na dito noon na hindi na nakapag-reloan. So kung kayo ay may experience dito about kay Mabilis Cash, no, is you can comment down below para mabasa rin at makita rin ng mga ibang umuutang dito. Mga kautang, alam ko na nanghihinayang kayo at ako rin nanghihinayang ako kasi napakagandang offer talaga ng Mabilis Cash. Pero mga kautang, kung hindi talaga tayo ma-offeran dito, may mga alternatives naman tayo, no? May mga 0% interest pa rin sa unang hiram na apply direct website mga kautang, no, na makikita po natin sa description box o sa pen comment section na video na to, pero hindi ibig sabihin na subukan nyo na, no? Please do a research pa rin. But mga kautang, kung may karagdagang update naman ako dito kay Mabilis Cash, gagawan ulit natin ng review. Baka mga kautang magbabalik or manunumbalik yung magandang serbisyo ng Mabilis Cash, lalong-lalo na sa mga good payer dito sa hindi nadidili at nagbabayad on time. Kasi sinisikap nila yan na mapaganda yung history nila dito kay Mabilis Cash at pagkatapos ng kanilang ginawa ay ganyan lang yung mangyayari. So bago ko tapusin yung video na to, kung kayo ay employed or self-employed at naghahanap talaga kayo ng pangmalakihan na nag-o-offer ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos, yes mga kautang, ito po ay bank personal loan. At kung meron kayo lahat ng mga requirements na kakailanganin dito mga kautang, kung kayo ay employed or self-employed, you can email me right away. Mga kautang, sana po ay nakatulong itong quick review ko about kay Mabilis Cash based on my personal thought, based on my personal experience dito. At kung kayo ay mayroong personal experience, huwag kalimutang mag-comment. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang. Dahil utang is life. Bye 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 mga kautang!